bigla lang pong pumasok sa isip ko, ito din po yung kay Romualdez, no? Dahil nga ho, mga kababayan, kasama si Martin Romualdez doon sa inisyuhan ng immigration lookout. Sabi ko naman, siguro dahil lang nabanggit, etc. Ngayon, no, nabanggit yung pangalan niya, etc. Kaya pinatawag kasi nandoon din si Congressman Marcy Teodoro. Ngayon, no, pumukaw sa isip ko, biglang biglang bumalik ko sa isip ko na yung palang mga sinasabi nitong si Diskaya patungkol kay Romualdez, ayan o, siya mismo ang umamin na I have no direct transaction with Martin Romualdez and Co. in projects kickback. Di ba? Sabi ko, bakit nga naman nakasama? Kumbaga, wala silang mairekta na maipakita na ebidensya dito kay Martin Romualdez na kasali o kasama dyan sa mga umabuso sa kaban ng bayan. Yung isa, si Saldico. Actually nga ho, mga boss chief mo sir tingnan nyo. Si Romualdez nga po, isa doon sa nagpapauwi at nagsasabi, pauwiin o umuwi na itong si Saldico. Di ba? Tapos yung mga DDS, paulit-ulit, Saldico at Martin Romualdez yan. Alam nyo, ito mga kababayan kung talaga na totoo yung sinasabi ng mga DDS na boss ni Saldico, si Martin Romualdez, mga bossing, at nilalaglag o ginagawang pain si Saldico ni Martin Romualdez, mga kababayan, nako, dahil nagtatago si Martin Romualdez, si Saldico, malamang ho nilaglag na ni Saldico si Martin Romualdez. Di ba? Ginagawa nyo akong pain Ako yung inaano nyo dito Ako yung parang alay ninyo O sige, ilaglag ko talaga ako sino ang boss ko. Si Martin Romualdez. Maglalabas ng mga ebidensya, dokumento. Bakit ngayon, hanggang ngayon, nananahimik si Saldico? Nagtatago pala. Bakit hindi niya isiwalat? Kasi pwede siya maging state witness. Bakit mga kababayan? Kasi kung ituturo niya na pinaka-boss niya, si Martin Romualdez, mga bossing, sasabihin, eto si Saldico, handang ilahad lahat, no? At hindi naman base doon sa kanyang sinasabi, hindi siya yung most guilty. Meron pang boss na namumuno, which is yung pinakakalat ng mga DDS na si Martin Romualdez daw ho. Mga kababayan. Di ba? Simple lang yun No? Nagputak-putak na ito para masagip yung kanyang sarili. Lalo ngayon, buong mamamayang Pilipino galit sa kanya dahil ayaw lumabas, ayaw ipaliwanag. Di po ba? Ganun Ginawa nyo akong pain O sige, pain pala ako. Ibubuko ko yung lahat. No? Lahat ng nasa itaas ko. Ibubuko ko si Martin Romualdez na boss ko. Ngayon, pag nakita, narinig ng ICI o narinig ng DOJ, naku, ayun, sinasabi na ni Saldico na si Martin Romualdez ang pinaka-mastermind. Gawin nating state witness yan. Basta kailangan sapat yung ebidensya, etc. Ganun. Pero wala Mas pinili niyang magtago. Mas pinili niya na magtago, mga bossing. Di po ba? Baka dahil sarili niya lang ang may kasalanan. Walang pakialam si PBBM kung makasuhan si Martin Romualdez. Kung may kasalanan, panagutin. Correct ho, mga kababayan. Totoo ho. Di ba? Former SC Justice Antonio Carpio to Marcoleta, lowest... ikaw naman, si Raulo ka, Kimbam, binalik mo pa yan. No? Binalik mo pa yan. Baka umiiyak na si Marcoleta habang pinapakinggan, ikaw binalik mo pa. Di ba? Mismo, ano po ang sabi? Ang mastermind daw is nag-uusap talaga Saldico at Chis Escudero. Sa small committee, si Martin Romualdez hindi daw umaattend. Si Grace po kasali din doon, pero hindi naman daw pinapayagang umattend. Di po ba?
naisip ko lang ho, mga kababayan, pero hindi ko naman po kinu-question kung bakit nandun sa listahan ng immigration lookout si Martin Romualdez. Yun lang ho. Siguro ang iniisip ko na lang, siguro kaya nila nilagay lahat diyan, lahat ng napangalanan, no? Kasi nandiyan naman imposible si congressman ng Marikina na si Chodoro ay mapasama diyan sa mga korupsyon na yan. Hindi ho. Ako lumaki din sa Marikina, mga bossing. Talagang makikita ko yung dedikasyon ng tao na yon bilang congressman. Paparating pa lang po yung bagyo, chinecheck niya na lahat. No, lalo na do sa ilog ng Marikina, o kung tawagin namin ilog ng Marikina. Yun nga ang tawag doon. Lagi nilalakaran ni Marcy Chodoro yan para po masigurado yung kaligtasan ng mamamayang Pilipino pag dumating yung mga sakuna. Ngayon alisin ko na ho ito, mga kababayan. Dumako naman muna ho tayo, mga boss chief sir, no? Dito kay Eric. Ito muna si Eric, I conscience call to the AFP. Ako po. Tingin ko dapat kasuhan to. Alam nyo naman, malikot din ang uisipan ni Eric, no? Ito po, yung dating NPA, mga kababayan. Ilulusot niyan. Hindi niyan sasabihin na yung pagpapatalikod o pagbaklas ng suporta ng Armed Forces of the Philippines ay kudeta. Madaming cheche boretse yan. Pero kung aanalisahin nyo po yung mga sinasabi ni Eric, mga bossing, pagpapatalikod sa suporta ng AFP sa gobyerno ng Pilipinas. Pakinggan ho natin, ha? This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Kita mo, may conscience call to the AFP pa daw ho. This is an open call. Ang tawag po namin yan ay conscience call to the AFP. Hindi po kodita ang gusto naming mangyari. Yan. Pag nagbaklas ng suporta, dapat kasuhan din ang kalbo na ito. Ano yan? Pagtawag ng suporta, pagtawag ng pagbaklas ng suporta ng AFP. 'Di ba? Binago nyo lang, kunyari, para hindi kayo makasuhan. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section Article 2 daw. Dami nilang alam, sabi ni Sweetie. 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder. Totoo ba? Gago ka ba? Ay, sorry. Nadala lang ho ako doon sa mga sinasabi nito.